Again po, magandang gabi. Anumang oras makarating sa inyo itong ating live updates po ngayon dito kay EMS po mga ka-shoppers. So talagang di na mapipigilan ito. Tuloy-tuloy na ito mga ka-shoppers sa pag-share, pagpapalaganap, pagbibigay ng magandang impact para sa atin lahat mga ka-shoppers. So magandang gabi po sa lahat ng mga ka-shoppers natin dito sa FB Live po, tsaka sa Zoom. So alam niyo na po kung sino-sino po tayo diyan mga ka-shoppers. So para hindi na tayo masyadong magtagal mga ka-shoppers, we're going to start now. Share niyo na lang po ito sa FB Live kasi we will have our demo. Okay, so live po tayong transact sa mga merchants account po natin mga ka-shoppers para mas lalo ho nating makabisado, lalo nating ma-master yung pag-transact sa atin sa EMS. Kasi meron tayong mga may mga transactions po tayo. May mga product na sineset sa merchant account, mga ka-shoppers. So, yung mga product na sineset sa merchant account, meron tayong merchant product online ordering. So, isiset nyo po yun sa merchant account nyo po. And then, naka-base po ang ating computations doon based on a percentage allocation. So, once the merchant applied, sa atin na maging merchant, doon sa pinilapan niya na form, mga ka-shoppers, ay meron siyang pinipilapan na ilang percent ang kanyang ibinibigay. Okay? So from the percentage na binigay niya, so kung ilang percent mo yun, halimbawa, nagbigay siya ng 3%, 5%, or kung ilang percent, so whatever total amount na babayaran sa kanya ni shoppers, so doon po kinocompute ng system yung percentage mga ka-shoppers. Okay? So since doon pino-compute ang percentage, kaya make sure na make sure na kayo po ay nakapag-allocate at na-compute nyo ng maayos yung inyong percentage allocations po mga ka-shoppers. Kaya kung ang product nyo ay 100 pesos, so 3% of that is 3 pesos. So 3 pesos will be converted as a 3 Suki points because of the percentage. So any amount tendered in our new sales transactions ni merchant, so automatic yan, meron po yung percentage allocation. So naka-fixed percentage po lahat nung produkto na meron si merchant. At the same time, based naman sa total amount, kung magkano po yung input amount na tinransact ni merchant po ay meron po siyang percentage total po siya. Naka-base po siya ng total amount. So punta muna tayo kay merchant account doon sa merchant portal natin para at least magkaroon tayo ng idea po mga ka-shoppers. So how the system works, paano po siya nagta-transact, paano po namo-monitor, paano nakikredit, and then paano mag-transact naman po si merchant sa account niya. So sa mga merchant po natin, be careful. Kung meron kayong extra phone na makaka-login doon sa account po ninyo mga ka-shopper. So mga nakasunod po dyan sa FB Live. Anyway, kung nanonood naman kayo ng FB Live sa cellphone nyo po, pwede kayong mag-note. Note nyo po mga ka-shoppers for the step by step. Anyway, recorded naman ito. Pwede nyo masundan din ito mga ka-shoppers. Tapos, kung meron kayo extra phone, pwede nyo masundan mga ka-shoppers yung transactions natin dito kay EMS. So alam naman natin, ang programa natin ay kita sa gastos mo at gastos ng iba, mga ka-shoppers. So bilang shoppers natin, so once you created your account, all you have to do is to purchase, spend your daily expenses. So wala naman hong binago dun sa ating dati nang ginagawang gastos. Yun pa rin naman yun yung binibili mong bigas, itlog, mantika, toyo, grocery. So idadaan mo nga lang sa platform ni EMS yung iyong gastos para mas maramdaman natin paano tayo pwedeng kumita sa bawat gastusin natin araw-araw. Okay?
Tapos ang maganda, pwede ka pang kumita sa gastos ng iba. Okay? So yung gastos ng iba, ito yung mga kamag-anak mo, mga kakilala mo, okay? Mga kapitbahay mo na ikaw mismo yung nag-invite sa kanila to be part of our earning consumer community. So being an earning consumer community, mga ka-shoppers, so bawat gastos mo, okay? So bawat gastos ng iba, so kikita ka every time we transact dito sa EMS Universal Reward System natin, mga ka-shoppers. Okay, so para at least mas magkaroon kayo ng transaction. Ngayon, punta muna tayo doon mga ka-shoppers sa shoppers dashboard po natin. Okay? So ito po, ito yung ating merchant dashboard, tapos ito naman yung ating shoppers dashboard natin. Okay? So, having a shoppers dashboard po mga ka-shoppers. So ito po yung ating portal. So sa mga may account na po bilang shoppers. So sa right side corner po, dito sa bandang taas, ito po. Ayan. Nakikita po tayo dyan, di po ba? Right side corner. Yung right side corner, dito po naiipon yung mga Suki points na binibili natin kay merchant. So may iipon yan dyan yung mga pino-purchase natin. So, depende po kung ilang percentage ang binigay ni merchant. Okay, so example, dito sa ating merchant na to, so halimbawa may RBC General Merchandise. So, ito po ay nakapagbigay ng 20%. Kaya kung titingnan natin dito sa kanyang transaction history, ayan. So, computing natin dito mga ka-shoppers. So, meron ditong shopping credit. Yan po yung dinideduct sa shopping fund ni merchant. So, dito po sa portal niya, meron ditong shopping wallet. Magko-convert ka papunta ng shopping credit. Okay? Ngayon, pag may shopping credit ka, so dyan nang gagaling yung fund po na dinideduct ng system. So, shopper will pay directly to your account. So, kung magkano yung babayaran ng shopper, you will receive the whole amount. And then whatever the percentage allocations given by the merchant as Suki points, dito po binabawas yan sa shopping credit. Ayan. So example po, magsasample tayo kasi 20% po ang binigay nitong merchant na to as our sample. Pero meron naman nagbibigay ng merchant 5%, meron naman 10%, meron naman 3%, meron naman 1%. So it depends doon sa profit margin ni merchant, doon sa mga binebenta niyang produkto, at doon siya magdideduct kung ilang percentage yung ibibigay niya. Halimbawa, you're making 10% from all the product you sell. Pag bumenta ka ng 100, so may tubo ka na 10 piso. So if you allocated 3%, so 3 pesos will be computed as EMS Suki points. Okay? So that will be an EMS allocation for the Suki points. Yung 7 pesos will be the retained profit ni merchant. Para malinaw po. Okay? And then, so whatever percentage na binibigay, kayo po yung magde-decide. If you're making 50% from all the product you sell, kung 100 yung binayaran sa inyo, then you're making 50%, so 50 pesos po yun. So if you give 20%, like this merchant sample natin, so yung 50 pesos na kitita mo, 20 pesos will be credited as a Suki points. Okay? Then 30 pesos will be retained as a profit ni merchant. So, kayo po magde-decide. Halimbawa, ang kinikita ko, sabi siya, ang kinikita ko lang sa produkto ko, 5% lang eh. Sa 100, 5 piso lang. So, you can give 1%. Okay? So, sa 100, may 1% na kukumpitin piso. So, may retained profit ka na 4 pesos. Something like that. So, kumikita pa rin naman si merchant. Then, along the way, as the shoppers grown, and then the shoppers refer more shoppers, and then all the shoppers community in your area purchasing continue, kasi nga may kita din si shoppers. Sa automatic po yan, nakukompute po yan ng system natin. So it will allocate a percentage papunta ng
merchant account. Tapos kikita si merchant at merong share profit din naman si shoppers. Okay? So, in these cases, in this scenario, we have here available shopping credits. So, that's 142,553. So, the shopping credit fund by the merchant is depend on their availability of the budget. They can fund 1,000 shopping credit or pwede ring 500 or pwede ring 300. So, depende sa availability because we don't collect the payment in behalf of the merchant. Shopper will pay directly kay merchant. Hindi po tumatanggap si EMS ng collections ng payment ng customer. So, ang sa atin po ay, since we are our EMS Universal Reward System, so ang platform natin ay makapaghandog ng kita sa gastos mo at gastos ng iba through our connecting consumers and merchant. So, matagal na panahon kasi ang consumer ay hindi kumikita. Tanging mga business owner lang po ang kumikita every time the shoppers purchase their product or their daily needs sa mga tindahan. So, kumikita si merchant. Ang kawawa po si customer. So, the product he get, but he didn't get any profit out of it. So, even he get discount from the purchases he made, but it doesn't give any income kasi na-less lang yung binayaran pero walang income si customer. So in these cases, we will have the power to have a profit or a share of profit from those expenses we made every day. So, ang tagal na po ng panahon, there's no platform in the world right now except EMS, Universal Reward System, that has a perfect system na ang consumer ay sinama sa kumikita. So there's a lot of platform na available in the market po that enticing the customer. Some of the merchant giving some perks of points. Some of the online shopping platform giving a free shipping discount. Some of the platform giving a voucher, something like that you can use to purchase as a sort of a discount in next purchases. Ganun po yun eh. And then whatever generated points from other platform, and that points generated that can be used as a part of purchase to a certain merchant. So, ibig sabihin, ginagamit po yung mga points. But to convert in a income like EMS doing, tayo pa lang po ang kaisa-isang kumpanya na whatever generated Suki points, there will be a community sharing reward. So, hindi lang yung sarili mong pinorchase ang kikita ka, pati po yung pinorchase ng iba since we applied the referral program because with or without EMS, even EMS is not yet created, your circle of influence, your family, your friends, your neighbors, so who among your circle of influence still spending their daily needs. So every time they purchase, merchant store, they don't earn and you don't also earn. Even you refer a certain merchant that you like or you amaze with the product they are selling. Example, you eat from some of the restaurant and then you satisfied with the menu and you're happy with the food and you like it. Talagang nasarapan ka. So tendency, you refer that store, that restaurant to your circle of influence. So every time they purchase, they buy it. And then, namili sila doon na the merchant is also earning. And your referred friend, hindi rin kumita kasi wala namang ganong scheme na pwedeng kumita ang customer.
Pero in EMS, since we apply a referral program, we apply all the system, the great concept, the great system available in the market that we um, connect into one universal reward system. Doon sa mga mahilig sa networking na may recruit, recruit kita, recruit mo ko, recruitan tayo. That's a traditional principle of networking. So we apply also the referral program here in our reward system. Pero hindi siya traditional na networking na you buy package and then we market a sort of the product, a limited product at their own product na sarili mong brand. Brand ka ng kape, brand ka ng pabango, brand ka ng sarili mong brand eh. You're competing with other brand. So that's the traditional networking. So whatever supplement you have, so kakompetensya mo na ang ibang supplement din in a traditional networking concept. So lugi nga tayo sa mga online shopping platform like Lazada, Shopee, TikTok, and any other shopping platform because they catering multiple products with their platform. Since they are catering multiple products with their platform, so na-enjoy nila yung market kasi nga lahat ng product pwede sa kanila. Still, they're giving perks. You get points, shipping, free shipping discount, free shipping voucher, you generated points, something like that. So talagang ma-entice ang customer. But at the end of the day, if you see it, the customer is not also part, is not still not the part of the earning process. Ang kumikita pa rin supplier, manufacturing, wholesaler, middleman, retail store, affiliate, pero the end user is not part of the earning. EMS lang po ang merong kaisa-isang platform sa buong mundo na ang consumer ay kasama sa kumikita. Okay? So sa platform po natin dito kay EMS. So paano po natin maki-credit yung mga points? So it's the principle of law of giving. Di ba? So sabi nga, once you give, the more you give, the more you will receive. Ang ganda po ng principle na yun mga ka-shoppers, di ba? Shoppers, patronize your merchant. Shoppers, purchases to your merchant. At the same time, in return, by patronizing your businesses with our shoppers community, our community of shoppers is also earning. So, if the consumers is part of this earning consumer community with EMS, so yung ating EMS Universal Reward System, our consumer community will earn from those expenses. So once we spend our daily expenses in any of our merchant nationwide, and we are targeting 42,000 barangay to penetrate with our platform, that all of the businesses from business tycoon up to the small scale businesses maging merchant natin kay EMS. Even magtataho, barbecue, sari-sari store, kwek-kwek, street foods, restaurant, canteen, hardware, gasoline stations, department store, LPG dealer, okay, palengke, mga food supplement, networking product, direct selling product, salon, massage, bakery, bake shop, mga laundry shop, mga motor shop, mga real estate agent, insurance agent, mga online seller, name it. Name all the businesses that we can connect to our platform. Kaya ang tagline natin, we don't compete, we make alliances, we collaborate. Mas malakas na puwersa ang gagawin natin ngayon if we really want to uplift our life, if we really want to eradicate poverty in the Philippines. So we start in our country
and then we share this concept to the global market so that 7 billion or more than 8 billion populations worldwide can benefit in this platform. So it's a big dream for us to fight war against poverty. The only solutions that we think, especially I think, and we share the idea, if we really want that the Philippines will be great again, this platform must be spread nationwide as soon as possible. Because this will give a long-term solutions to entire humanity. So let's start with 120 million Filipino, ka-shoppers. Right now, we have more than 51,000 consumers and hope it will grow to millions of shoppers because this platform has a perfect up and running for more than 4 years. So ito, ilalive po natin ngayon yung transactions natin so that you can visualize at our platform paano po siya tumatakbo. Kasi kailangan po talagang makita natin yung sequence, how it works. The system we need to have must have a credibility to implement this kind of system. There's a lot of system of idea that try to have like this. So many of the platform, many of the company try this kind of concept because we encounter a lot of system provider, a company, and some of the concept maker like this that they want and they think and they claim it that that is my idea. Yeah. And then they try it, but all of them, I should say, all of them, all of the platform available in the market since we started, since I started to create this universal reward system way back 2009 when we start the system to create. Pero the ideas, matagal na po kasi. Actually, 2001 pa. 2001. I was 20s then. 20 plus pa lang ako dun eh. Pero since 2009, since I handle a group of IT, a developer, so we try to implement. So nag-trial and error kami for more than 10 years to have this kind of perfect system that we have right now. So nakita namin yung mga glitches, error, processing ng system, bugs ng system, loading ng system, mga error ng computations. Yan. So maganda kasi idea. But the crucial there is yung how you implement it properly. So dito nakita namin yung solusyon dito. Pati yung mga compliance with a government law agency. Mga government agency, whatever the law, so we abide and we follow the law and we want to help our government, okay, to give livelihood to all Filipinos. Okay? So with this kind of concept that not competing with others, but we cater everything with this universal reward system. So napakalaking opportunity po talaga ito sa atin lahat, mga ka-shoppers. Okay? So we start now and then dun sa mga may merchant account na, pwede nyo sundan ito. Ito demo site yung gagamitin ko. Demo po kasi ito. Okay? Then, sa live na rin naman itong tumatakbo, mga ka-shoppers. Live. Pero sa demo tayo, sa testing site ng demo tayo, mag-i-implement, magta-try, magde-demo kasi we invested on the demo site. Live din po ito, mga ka-shoppers. Online din ito. We invested also in the system, I mean in the server. So on top of our main live server, yung emsreward.com, that is official site, that is live and running. And then our demo, live din po ito, dev site. Naka-server din po ito. So we invested also here with this duplicate system.
Okay, so hindi tayo nagta-trial, nagde-demo, nagla-live transact para makita natin how the system works properly 100%. Kailangan kasi yung system makita natin accurate. Hindi kasi pwede ang system, pwede na yan, okay na yan, di ba? Hindi rin kasi pwede yung system na tingnan natin kung kakayanin. Hindi ganon. So, dapat we anticipate already. So, me as your founder, Coach RBC, as experience, system provider, system developer, system analyst, I cannot fully guarantee 100%. But what I can say is, with this universal reward system, we are the most and we are the best among the best all available system in the market today. Kasi wala naman talagang 100% perfect, but it almost perfect. Sa mga nakaka-experience at nakakasama natin ng mga leaders and shoppers natin for more than 4 years, kayo na po yung makaka-testify. Kayo na po yung makakapagsabi. I don't need to brag EMS because I'm the founder. So, kayo po yung mismong mag-testify how the system works, how the system give convenient to you. Kayo na po. So, magla-live po tayo ngayon, even the actual computations. So, let's do this mga ka-shoppers. So, ito po, mag-trial version tayo. So, available, yan, shopping credit. Tapos, ito naman ay shoppers dashboard. Account ito ni shopper. So, Ronnie for me, 38.34. So, medyo lakihan natin ng konti para makita natin yung Suki point. So, we have now actual 38.34. And then yung upline niya yung nasa tuktok. So, ito naman po. Mag-open tayo ng live account ng top account. So, for the demo, mga ka-shoppers, ayan. So, check natin kung papalo yung computations sa system. So, we have here the rewards. Ayan. So, we have here the binary structure. Kasi may BCP tayo sa computations natin sa system. Ayan. So, live po tayong magtatransact. So, we have a unilevel structure and we have a binary structure. Okay. So, dito, meron po dito mga ka-shoppers na ito po. Sa ilalim, meron tayong community shopping reward. So, mapapansin niyo po dito, refresh natin, 25,029 pesos, 0.0609. Apat na decimal po yan mga ka-shoppers, no? 0.0609. So, sinama natin at po 4 decimal para mag-compute siya ng round off ng 2 centavos. Okay? So, every 100 Suki points na ma-accumulate ng members niya sa ilalim, from first level down to 10th level, you will earn 2 pesos as we compute. Okay? Then, dito naman po, sa ating merchant account, so I just want you to show this one. Kasi in-anticipate ko na every time we get percentage from the merchant. So, we have this amount received. So, medyo lakihan ko na ng konti. And we have this amount received. And we have also this shopping credit. Okay? Then, we have this EMS allocation. Yung shopping credit and EMS allocation is the same. The shopping credit will be the deducted amount, but the computation will be the EMS allocation. Then, nag-compute na rin ako dito ng 12% from the percentage we get from all the merchant. So, hiniwalay ko na yung 12% if
dumating yung point na whatever percentage we get from all the merchant, may 12% allocation. Kasi dapat sales pa rin ni merchant yan eh. So since atin napunta, hindi naman kay merchant, so there will be a 12% allocation. So ilalas mo yung 12% from the batable sales, 12% will be remitted to the government. So that will be the obligations by the EMS platform. So 100% of the sales of the purchases of our community, 12% will be allocated to remit to the government so that our platform will contribute the tax sales collections from all the merchant. So whatever compliance ni merchant, sa kanila yon kasi sa kanila binili. So whatever tax obligations ng business nila to any government, yung sa national, yung BIR, at the same time, sa local government, sa LGU. Pero may tatlo kasi klaseng businesses eh. Merong VAT exempted, o ikaw ay nagsisimula pa lang, o ikaw ay barangay license ka pa lang, wala ka pang DTI, wala ka pang BBIR, so you are still allowed that VAT exempted ang business mo. Pero kung ikaw naman ay non-VAT na, so may bracketing kasi ng sales yan. So once na nag-generate ka na ng 300,000 in a year, so non-VAT ka na. So whatever your sales, mag-issue ka na resibo for the non-VAT, and then you compute the 3% non-VAT compliance to the government. So you will pay the 3% to the BIR. Whatever your sales, more than 300 up to less than 3 million. Pero pag 3 million and above ka na, you are required to have to upgrade your VAT registrations from non-VAT to VATable. So pag VAT ka na 12%, so lahat ng produkto mo may 12% na. Kaya lahat ng binibili nating produkto, pag humingi tayo ng resibo sa mga business owner, meron doon nakalagay VAT 12%. Okay, kasi that 12% will be remitted by the businesses to the government, and that will be the contributions of the business owner to our government. So may 12% kasi yan. Okay? So, yun ay pagdating doon sa sales. So, pero that 12% paid by the merchant still coming from all the consumers. Kasi consumers naman talaga yung nagbabayad eh. From the payment we made to the merchant. So naka-VAT inclusive na yung binayaran natin na amount sa merchant. Okay? So itong 12% na to, sa consumers din po nanggaling yan. Kaya yung binabayaran lahat ng merchant, lahat yan talaga galing sa consumers. So I want you to be knowledgeable in that. All consumers is shouldering all the profit ng produkto or serbisyo na binili natin or binayaran natin sa mga merchant. Okay? Any kinds of merchant, from small scale business up to big businesses, consumers po nagsha-shoulder yan. So yung kinita na supplier, manufacturing, area agent, middleman, wholesaler, distribution channel, retail store, affiliate marketing, kumita lahat yan. But the consumer hindi. Pero sa concept natin, since we oblige all our merchant to share a certain profit, meron ng baliktang tilik at may kita na ang consumer. Kaya malaking solusyon po ito. So you can just imagine. In-anticipate ko na itong VAT 12%. Not only the business owner, kasi bilang platform po, we have also the obligations. Okay, so whatever the percentage we get from the merchant, so in-anticipate ko na we have percentage. Kasi actually sa totoo lang, yung binigay ni merchant, nung araw, discount yan eh. Kaya walang batas sa Pilipinas, okay, na yung discount, lagyan mo ng tax. Discount yan eh. Paano nga may tax? Pwede wala. Less lang yung binayaran. Discount kasi yun eh. As provided by the law. So less. Pero yung discount na binigay, okay, so papasok yun sa sales and promotions kasi ni merchant.
as mandated by the DTI, as long na does not violate the Consumers Act of the Philippines. So meron kasi mga provisions pagdating diyan. And then meron naman mga reward system like yung mga Suki card available in the market. So whatever points you get, you can use that to pay to the merchant. Ibabayad mo rin kasi kay merchant yun eh. So, pag binayad mo rin kasi kay merchant yun, mga ka-shoppers, papasok siya ulit as sales ni merchant. So probably there will be a 12%. Kaya wala tayong nakikita na loyalty points, Suki points, reward points, okay, na nawi-withdraw. Kaya, as the provisions by the law, ibibili mo na kay merchant yan, so magiging sales ulit ni merchant, so papasok ngayon doon yung another sales. Kaya yun yung process originally. But in EMS, we implement a different way. So there will be an option for your reward for the Suki points we get, because that will be shared to the community, not only by the persons who purchase or buy. So you need to understand how the system works ni EMS para mas makita nyo yung pinaka-broader picture, yung pinaka-broader concept at advocacy ng platform ni EMS. Now, so ano mangyayari? Yung points na generate natin, papasok yan as a sharing reward sa reward points ni shopper. So may option, mga ka-shoppers, di po ba? You can use that for purchases back to the merchant. So magiging sales ulit ni merchant yun, yung binigay niya. But this is collective effort because this will be cross transactions among the merchant community. Okay? Hindi siya yung traditional na exclusive sa'yo. Ikaw nagbigay ng points, sa'yo lang din ibibili yung points. Nakukuha niyo po mga ka-shoppers. Coming from the rewards na po ito. Okay? Kasi, meron tayong mga ka-shoppers, pasadahan ko na lang din, mga ka-shoppers, kasi um, we have provisions na reply sa atin ng DTI. So meron tayong DTI response. So ito po, I will show you live from this concept. Ayan. So babasahin ko lang din po ito para sa mga hindi po aware at hindi alam. Itong ating, meron tayong DTI response. September, ano po to? August 26, 2022 pa po response natin ng DTI, Trabaho, Negosyo, Consumers. So, Mr. Ronifer Castillejo, i-highlight ko na lang po ito. So, AMS Membership Shopping Corp. Para alam nyo po yung system natin. So, this refers your letter addressed to Honorable President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., endorsed by Presidential Management Staff to the Department of Trade and Industry, DTI, August 16, 2022, requesting to study EMS shopping platform. So, pinag-aralan na po, ini-study na yung platform po natin ng DTI, Department Trade of Industry. Yan. According to your letter, EMS Membership Shopping Program offers free membership to all merchants and shoppers using an EMS online platform to sell and purchase goods and services respectively. The partner merchants are encouraged to give as much as 3% rebates to member shoppers from the total transaction amount spent in a form of reward points. Malinaw po mga ka-shoppers. Ito po, medyo lakihan pa po natin unti. Yan. The reward points. Ito na po So whatever reward points can be used as a shopping fund or can be converted into an item.
So it can be converted to an item or credited directly to your bank or e-money account of the shopper. So meaning, our reward points, so hindi ito top up money. Hindi ito yung nag-cash in ka na pera mo, inigay mo. Hindi po. We are not allowed because we are not e-money. Only e-money license company like GCash, Maya, GrabPay, ShopeePay, ayan, BDO Pay, they are allowed by the Bangko Sentral of the Pilipinas because they are e-money. So you can cash in to your fund and use that fund to purchase and pay respectively. But in EMS, we don't go that way because we are not an e-money company. We are an EMS Universal Reward System. Pero yung reward points we generated from the purchase we made, so yung ating ginastos, mga ka-shoppers, at yung ating kinita from our expenses, that will be reward points in EMS. The reward points can be used as a shopping funds. Clear? Malinaw mga ka-shoppers? Para walang misconceptions, hindi nyo ma-misinterpret. And then, it can be converted into an item. O di pwede mo siyang mag-convert siya sa item. Anong item? Mga produkto na meron tayo. Shopping fund, pang-purchase. Okay? Or cash credited. So, na we withdraw. Ayan. So, nakalagay dito at the outset, the TTIs recognize coaches. We are recognized by the DTI. Kaya, yung company natin, pag naintindihan at naunawaan mo talaga, hindi ito company na dyan-dyan lang. Hindi ito yung company na ngayon lang naisip o kaya ngayon lang ginawa tapos i-implement. This is recognized by the DTI, mga ka-shoppers. So, how can be that you are not confident by sharing our EMS concept whereas we are recognized by the DTI? Di ba? And that is government institutions, mga ka-shoppers. Yeah? The noble intentions of EMS Membership Shopping Corp program to provide savings to consumers from money spent on purchases from the EMS online platform. Grabe. Sobrang nakaka-proud mga ka-shoppers. I'm proud to be an EMS shoppers. Di ba? Ito pa, essentially, sabi dito, the concept of EMS membership shopping program is similar to cashback or discount promo being employed by some merchants to incentivize their loyal patrons. May pattern na kasi ang DTI. So these are subject to the terms and conditions of respective merchants in accordance with the applicable provision under Rule 12 on general rules on merchants on sales promotions under the implementing rules and regulations of Republic Act 7394, mga ka-shoppers. Otherwise known as Consumers Act of the Philippines. That being said, there are available tools in the market for merchants to provide incentives to consumers based on their respective business consideration. Okay? Which the latter can enjoy that and take advantage of without free market constraints. Ngayon, ito yung maintindihan niyo po. Tingnan niyo po, mga ka-shopper. As regards the 3% deduction from the total sales of the merchant, so talagang magbibigay si merchant ng percentage. Di ba? Ito ang good news sa mga mai-encounter natin ng mga LGUs, mga government officials na nagsasabi, teka lang, alam ba ng LGU yan? Alam ba ni Mayor yan? Alam ba ni Congressman yan?
Alam ba ni Gobernador yan? Tayo po nagko-courtesy call tayo as respect. Pero as the DTI said, mga ka-shopper, uulitin ko, i-highlight ko sa baba, mga ka-shopper, i-highlight ko. Ayan, i-highlight ko ha. Ayan, para mas malinawan nyo po. I-zoom nyo na lang. As regards the 3% deduction from the total sales of merchants, this undertaking is based on a private contract to which the government may not interfere provided that it is not against the law, public policy, morals, and good customs. Thank you. Very true yours, Attorney M. Marcos and Valdez II, Director. Copy furnished by Presidential Management Staff and Consumers Policy and Advocacy Bureau. Consumers Protections Act po ito, mga ka-shoppers. EMS yan. Recognize, mga ka-shoppers. Silent lang po tayo. Hindi tayo naghihingay na walang basis, mga ka-shoppers. Kaya we're so proud with our platform. So, moving forward, mga ka-shoppers, balik tayo kay merchant. Ito. Ayan na po, pinakita ko na dito. Now, pag na-less na yung 12%, mga ka-shoppers, itong EMS allocation, yung battable sales dyan tayo magko-compute. So, we have personal incentive payout budget. That will be the allocations or percentage that we get. So, from the 78.04, 20% of that, which is 15.16, that will be the personal shopping reward by the shopper. So, from the Suki points you purchases, you have 20% part of your Suki points. Kasi hinahati-hati po yan sa mga departments. We have royalty incentive payout budget, shoppers BCP payout budget, shoppers UCP reward payout budget, company department budget, company OPEX, merchant store referral royalty, merchant partner monitoring team, IT department and system maintenance, legal department budget, finance department budget, marketing department budget, management department budget, BOD department budget, municipality coordinator budget, provincial coordinator budget, regional coordinator budget, national coordinator budget, project shareholder profit sharing budget, EMS token, liquidity pool budget, mga ka-shoppers. So, may mga allocations na po and that will be allocated and distributed by our system. Kaya nakaka-excite. Kasi hindi siya basta lang kinumpute na okay na yung computations na yan. Hindi. Ultimo, a single centavos is computed, is accounted. Yung centavos, mahalaga yan sa accounting. Tanungin yung mga accounting. Pag hindi nag-balance yan, uulitin nila yan. Okay? Now, yan po. Isa po yan sa napaka-exciting part ng platform natin. So, here we go. We have a transaction. So, magkaroon tayo ng transactions. So, we have 5 transactions right now. So, 507 is the last transaction. So, magkakaroon tayo ng final executory transactions live. So, live tayo mga ka-shopper, di ba? So, puntahan natin ang Suki points. So, we'll see if the perfect computation. So, 38.34. Okay? So, record nyo po, mga ka-shoppers. So, record nyo po. Suki points, 38.34. So, save nyo po yan, mga ka-shoppers, sa inyong mga notes. Sa mga cellphone, o kaya, labas kayo ng calculator. So, calculator po, labas kayo ng calculator. So, 38.34. Na yung centavos ng Suki points, dapat kinukompute din. Hindi yung nira na untok si piso.
Okay? Tayo lang po yung centavos na, pati centavos kino-compute eh. So, compute nyo rin po ito, available shopping credit. Ayan. So, para mabilis mag-compute, kukumpute natin ng 100 pesos. So, Ronnie for purchases. So, 100 pesos. Ayan. Mamaya, magsisentavos din tayo. So, submit. So, real time. Ito po, percentage ito. Kaya dito, magre-refresh. Ito, nasa ilalim, pang-anim. So, ibabaw na lang natin siya. Ayan po, 8:57 p.m. Yan, 8:57 p.m. and 05 seconds. Yan. Naka-transparent naman yung ating report. Okay? Now, here, since we have shopping credit 20 pesos, our EMS allocation is 20 pesos. So dito, mapupunta sa Suki Points is 20 pesos. So 38.34 plus 20 pesos, that will become 58.34. Okay? So refresh. 58.34. Kita nyo po? Now, balik tayo doon sa personal incentive points. Nakalagay dito, personal is 3.57. Yung mismong shopper na bumili, tingnan nga natin kung kumita ng 3.57 personal shopping reward. Ayan. So, refresh natin yung ating reward. So, refresh the reward. Tapos, dito sa ilalim, personal shopping reward, 7,337.5026. So, click. Makikita natin sa pinakadulo. Ayan na po, 3.5720. Yan na yung kinita ni shopper doon sa binili niyang produkto kay merchant. Kasi 20% yung binigay ni merchant dito eh. Kaya na-compute siya ng 3.57 mga ka-shopper. Nakukuha niyo na po. Ayan, since wala pang 100, wala pa siyang 100, ayan. Anyway, pasadahan ko natin yung global rank natin to. So, refresh natin tong global rank kasi every 100 Suki points. So, 277 po ito. So, marami na siya dito, 277. Check natin kung siya yung mag-global rank po dyan. Okay? So, again, may Suki points na siya. Based on our PowerPoint presentation, mga ka-shoppers, we go to the PowerPoint. Pakita ko lang ito. Ayan. So, dito sa PowerPoint, mga ka-shoppers, whatever purchases we made na produkto, may Suki points. There's a Suki points. Ayan. So, balakihan ko lang. So, lahat ng produkto may Suki points. So, any product you purchase, may Suki points, mga ka-shoppers. Ayan. Tapos, lahat yan may Suki points na bawat bili natin. Hindi mo na mapipigilan yan, mga ka-shopper. So, tuloy-tuloy yan. So, once na naka 100 Suki points, na yan, activated ng account. So, sa personal, ayan. Sa personal, every Suki points 20%. So, less mo lang yung tax niyan, yan yung nakukompute. Okay? Any amount, real time. Then, sa referral program naman, every 100 Suki points, lahat ng direct, 2 pesos. Yan. Tapos sa indirect naman, from the second level, down to 10th level, 2 pesos. Kaya kung lalagyan natin ng projection, so sa 5x5 duplication hanggang 10th level, you will earn 2 pesos for every 100 Suki points. Yan. So, stop na natin yung sharing. Okay, so balik tayo dito. Yan. Sa ating Shoppers Dashboard. Ito po, 58.34 na. So ngayon, gagawa naman tayo ng mga 50 plus para mag 100 naman siya. Para pumalo siya. Okay? So another
transaction tayo. So another transaction tayo mga ka-shoppers. Okay? Kasi yung BCP niyan hindi papalo. Okay? So dito, ayan, may binary points tayo. Since siya yung bumili, ayan. So, ayan. Tapos, open tayo ng panibagong tab. Ayan, siya mismo yung bumili. So ito po, 11.20.554. Ayan. 11.20.554. So 284 sa right. 284 sa right. 284. Ayan. Tapos punta tayo sa top. Ito yung pinaka-uplines. So check natin dito kung sa community shopping reward, kumita siya. Wala pa namang 100 Suki points yung naipon. So yung last transaction yan. Ayan. So, walang kinita. Okay? Kasi, hindi pa naka 100. Kasi every time na nakaka 100 Suki points mga ka-shopper, doon lang papalo yung 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Okay, kaya mapapansin mo may zero yan dyan. Kasi sa transaction, walang income dyan. Ang income dyan ay nanggagaling sa 100 Suki points mga ka-shopper. Ayan po. Kaya nagsisiro yan. Kasi hindi dyan pumapalo. Okay, kasi dito, nung nakaraan, nandito siya sa indirect shopper system account. Kaya sa indirect shop, pag click mo yan dyan, pinatanggal ko kasi yan dyan, yung palo. Kasi dyan pumapalo nung una, yung dalawa-dalawang piso. Yan. So dito, ayan. So mapansin nyo, December 31 pa, hindi na nagre-reflect dyan. Okay? Now, ito yung exciting part. Pagdating sa BCP, ayan. So sa network binary niya, ayan. 4719532. 4719532. Itong isa. 4719532. Tinatlo ko yan para makita natin yung report mamaya. Okay? Ngayon, hindi magta-transact yung BCP. Ayan. So, hindi ko makakarga. So, hindi ko alam kung na-update ba to sa real time, yung BCP, or every 100 Suki points papalo yung 10. So, let's find out mga ka-shoppers. Now, transact tayo ng panibago. So, dito tayo. Paabutin natin ng 100 Suki points. So, another. So, refresh natin ito. 5:33 pala to, hindi natin nakita to kanina. So ngayon na lang natin i-compute. So Ronifer, okay. So halimbawa, 20% kasi. So mga 349. Kasi ano na yan sa 10% niyan, 34, so mga 68 yan. Kaya papalo na ng 100 yan. Yan may butal tayo mga ka-shoppers. So refresh. Ascending natin. Ayan, 349. So 349 siya, 69.80 yung shopping credit. So gamit tayo ng calculator mga ka-shoppers. 69.80 plus yung Suki points niya dito kay shopper, 58.34. 58.34. That's 128.14. Magbabawas ng 100, magiging 28.14 yan. So refresh. So 28.14, so live. Nag-compute so yung 100 ko, computein na po ng system. So every 100 Suki points, magko-compute po siya. Okay? So balik tayo sa personal. So computation natin sa personal niya. Ito. 12.46. So let's find out kung may 12.46 siya sa kanyang reward.
So itong personal, refresh natin yung detail. Ayan, nasa ilalim na po, 12.46. So real time po siyang na-compute mga ka-shoppers. Ngayon, tignan naman natin sa global rank. Ito, 277. So, refresh natin kung magiging 278 kasi every time nakaka 100, magpo-position sa global rank. So, refresh. Ayan, 278 po. Tingnan natin kung siya yan. So, search natin, 278. O yan, Ronifer Castillejo, 278 global rank. So, na-occupied niya po yan. So, real time din po yan. Okay? So, ngayon, ang maganda, sa BCP niya, magko-compute po siya ng cron job after 10 minutes. Okay, so 10 minutes po siya kino-compute. So, ang transaction niya dito ay ano bang oras? Yan, 9:05. So, mga 9:15 po bago mag-reflect yan. So, may BCP tayo na 12:46. So, may personal na 12.46 na compute na natin yan. So, alam ko kasi ito, magko-cron job siya every 100 accumulated Suki points, mga ka-shoppers. Okay, so check natin yung binary niya. Sa binary niya, kung ito siya, ang kanan niya ito 84. So kung nakomputan na to, kasi alam ko yung personal, hindi pa siya na-update sa system natin na sa weak leg niya, dapat tatagdag din yung Suki points niya. Yan, refresh. Ayan, 284, so hindi nagbabago. 284. Or wala pa kasi yung 10 minutes niya. O, pero doon tayo sa sponsor, sa uplines. Okay, punta tayo sa upline. So, ito po, sa community shopping reward, 29. Kung dumagdag na yung 2 piso dyan, na-compute na yan. Magiging 25,031. So, refresh. O, wala pa. Hindi pa siya na-compute yung cron job niya. Okay, sa binary, sa kaliwa kasi yun si Ronifer eh. Kaya, 4719532. So, 532 po. Okay? So, 532 pa rin. Kahit yung kabila, 532, di pa na-update. So, hintayin lang po natin ng 10 minutes, mga ka-shoppers, kasi naka-cron job ang binary natin, tsaka unilevel kasi down the line yan. Pero yung personal tsaka global, okay na po. Na-compute na po yan sa system natin, mga ka-shoppers. Ayan. Pero while waiting for that, mga ka-shoppers, close muna natin. So, sino ba nasa Zoom natin? Magandang gabi po, Coach sa Amelita, Dibdib, Coach Mindelbert, Coach Amida, Coach Eldin Nabong, Coach Jelly Portasio, Coach Ying, EMS, Coach Maria Villa Cañete, Coach Mario De Vera, Coach Nanette Gerland, Coach Hilda Cardenas, at lahat dyan sa FB Live po, salamat po sa Diyos. Yan. Coach Mario, busy ka ba? Coach Mindelbert, busy ka? Nasa labas ka ba? Coach, tapusin ko lang yung paglilinis ng dede. Ah, sige. Salamat sa Diyos. Ayan. Si Cosmin Delbert yata, nasa labas pa, nasa tindahan pa yata eh. Ano, Cosmin Delbert? Okay lang, Coach. Nandito na po ako sa bahay. Nandyan na. Okay. So, while waiting for the BCP na palo, yung real-time transaction ng computation natin. Ayun, sige. Anong masasabi mo, Cosmin Delbert, habang hinihintay lang natin yung report, yung BCP kasi after 10 minutes po siya eh. Then, kaya siya 10 minutes mga ka-shoppers because cron job siya in a process na ang system po na kasi natin ay magko-compute siya after 10 minutes sa server. Kasi ang unilevel malalim, ang binary malalim, left and right. So kung real time siya, tatapusin mo na yung buong process bago mag-confirm ng success. So maglo-loading siya ng matagal pag sobrang lalim na. Kaya kinrondab natin siya. Ibig sabihin, server process. So, pag may nag-transact, pipila lang siya sa cron job. Pag may nag-transact, pipila lang. Kasi kung real time siya, mangyayari, parang isang pintuan lang yon. Tapos, sabay-sabay nag-uunahan pa, lalabas ng pintuan. Mabubulunan po ang system.
like what happened to other systems. So sa atin, ang ginawa natin, pagpasok, pipila ka, susunod, pipila ulit, susunod, pipila hanggang sa patatapusin yung process, susunod naman, tapos yung process, sunod-sunod, para walang buffering. So mangyayari, pag-submit mo, success agad. So after every 10 minutes, so kino-compute siya. So 10 minutes siya pag-compute. Hindi naman after 10 minutes, tapos after 10 minutes na mag-compute. Hindi po. Pag-compute nito, sunod, o sige, process ka na. Yung isa naman, kahit wala pang 10 minutes, sunod na kagad, process na. Ganon kasi ang queuing ng cron job sa system natin, mga ka-shoppers. Para malinaw lang, baka kasi sabihin ng iba, bakit delay ng 10 minutes? Kaya kasi naka-cron job po siya, para ang system natin, we can accommodate thousands of transaction per seconds, mga ka-shoppers. Okay? Kaya, mapapansin nyo, pag submit button mo pa lang, success na. Even yung genealogy ng binary. Di ba? Even yung genealogy ng registration. Naka-cron job din po yun. Okay? Kasi siyempre, kinocompute yung level by level ng position para makompute ilan ba yung per level mo sa per second. Kasi kinocompute at sinisave yan sa database natin. Sa binary namin, kinocompute ilan na yung counter ng member mo down the line. So, tinototal ilan yung left and yung right. Infinity yan. Ang lalim yan kasi dalawa-dalawa yan. May auto-placement pa tayo. Kaya, after 10 minutes, saka siya nagpe-place ng structure sa binary at counter. Kung ilan na yung tao mo sa left and right, ilan na yung tao mo level by level. So, sunod-sunod lang siyang pinoposition ng system natin. Kaya kung sarili mong structure yan, malamang dugtong-dugtong yan sa'yo para walang maputol na linyada. Okay? Kasi ganun kasi ang system process natin, mga ka-shoppers, para mas maintindihan. Sige, Bro Mindelbert, singit ka na, share ka na doon sa mga shoppers natin na nakikinig. Kung malakas ang signal mo dyan, ay pwede ka rin po mag-open ng camera. Okay po, yan. Malinaw po ako, bro. Opo bro, naririnig po. Sige, sige. Subukan ko lang. Pero medyo mahina ang ano ko dito eh. Sige, kung Pero anyway, mahina naman, meron naman tayong nakaabang. okay, okay. Sige, anyway, grabe ano. Doon sa system, parang kung ako siguro sa sarili ko, napakahirap talaga niyang gawin. Biro nyo mga coaches, di ba? Doon sa computation na ko. Grabe, ang hirap. Sa mathematics pa lang, ang hirap na. Mga computations na nakikita natin. At napakaswerte talaga natin dahil ito na, ginawa na ang EMS, perfect system na siya. So gagamitin na lang talaga natin mga coaches. So nakikita naman po natin yung ginawa, example ng ating Coach RBC. Ang ginawa niya, in-encode lang niya yung bilang merchant, ini-encode lang niya yung shopper's username, tapos in-enter yung amount, transaction password, then yun na. Pumasok na agad yung ating yung ating income, mga coaches. Pero mo sa isang pindot lang, sa isang transaction lang, ang dami nang pumapalo talaga, grabe. Mas ano siya ngayon, mas ini-improve talaga siya ngayon. Talagang na-shock ako dun sa kung saan-saan napupunta yung sa isang transaction. Mga coaches, mga ka-shoppers, di po ba? So talagang napakaganda ng system natin. Kaya I'm very proud, lalo na kanina, nako, nakita ko uli yung sa DTI, galing DTI na letter. Nako, lalong kumakalabog ang dibdib ko sa tuwa. Mga coaches, mga ka-shoppers. Biro mo, yung DTI na mismo nagsusulat na talagang ang EMS ay talagang pinag-aralan din nila. Pero yan mga coaches, yan ang katibayan na ang EMS ay hindi scam gaya ng mga iniisip ng iba. Di ba mga coaches? So tuloy-tuloy lang po tayo na magpalaganap nitong EMS kasi malaking bagay ito dahil lahat tayo ay mga consumers. Para sa atin ito mga ka-shoppers, para sa atin ito. Na noong unang panahon naman talaga, wala namang ganitong sistema eh.
nasanay naman tayo dun sa discount lang pero hindi naman siya nag-generate ng income, mga coaches. Nakaka-discount lang tayo. Pero yung discount na yun, ginagastos pa rin natin yun eh. Wala nang balik yun. Pero ito, mga coaches, mga ka-shoppers, yan, ito na yun. Ito na yung panahon natin ng mga shoppers nakikita sa bawat gastos natin. At may bonus pa, kita mula sa gastos ng iba. Biro nyo po ano. So napakaganda ng system at salamat sa Diyos. Ako naniniwala ito po ay regalo ng Diyos sa atin, mga ka-shoppers. Kasi napapanahon na po talaga ngayon na in reality naman talaga tumataas na talaga ang gastusin eh. 'Di ba? Talagang sabi nga doon diyan pa lang sa buti sa aming probinsya dito paglabas mo minsan hindi ka gumagastos eh. No, hindi ka gagastos paglabas pero diyan sa parting mga city lalo na diyan sa Manila, grabe paglabas mo pa lang gagastos ka na, di po ba? So, yun po ang ano natin mga coaches, sabi ko nga, ito yung regalo ng Diyos sa atin kasi napapanahon na po talaga na ang gastusin natin ay talagang tumataas. Left and right, north to south, east and west, talagang gastos. Gastos talaga ang pupuntahan natin. Although tayo, nagtatrabaho tayo, nagninegosyo tayo, eh lahat naman pa rin yung kinikita natin ay napupunta pa rin sa gastos, mga ka-shoppers. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na tayong magpa-delay-delay. Pag nasumpungan natin si EMS, tirahin na agad, register na agad, gawin na agad, mga ka-shoppers. Gawin na natin, lalo na ngayon, mga coaches, mga ka-shoppers. Eh, hindi pa masyadong napalaganap si EMS. Biro mo, millions ang target ni EMS. Pero sa ngayon, nasa 51,000 mahigit pa lang po tayo. So napakalaki ng opportunity po natin. Grab this opportunity mga ka-shoppers. Sama-sama tayo, magtulong-tulong tayo para ihatid sa mga kapwa natin, mga consumers, itong EMS na nagbibigay po sa atin talaga ng income sa bawat gastos natin. So yun lang naman po ang aking may bahagi at sana tuloy-tuloy po tayo na pag-aralan si EMS. Everyday, tingnan natin si EMS, aralin natin ang loob ng shopper's dashboard, ang ating merchant dashboard. Aralin po natin si EMS hanggang makabisado po natin sila. Kasi po mga coaches, once na nakabisado natin ang system ni EMS, madali na lang po nating ituro din sa iba. So nag-uumpisa po sa ating sarili na i-equip natin yung ating sarili para bang sa giyera, dapat nakahanda tayo, dapat full yung ating pong bala. Ano mga coaches, fully equipped tayo kumbaga. Para pagdating sa giyera, eh meron tayong panlaban, mga ka-shoppers, mga coaches. So yun po, salamat po sa Diyos at ready po ulit ako na makinig dun sa ang ganda, na-excite ako. Na-excite ako dun sa system po natin, lalo na ngayon na talagang very transparent, actual po na nakikita po natin. At ito ay live ha, buong mundo nakakita nito, mga ka-shoppers. So yun, salamat po sa Diyos. Bro, okay na po ako. Ayan, salamat sa Diyos. So, share screen natin ulit, mga ka-shoppers, yung account po natin. Okay? Ito yung sa merchant. So, makikita natin dito, punta tayo kay live update natin sa admin. Ito yung ating pinaka-top. Kung yung BCP, papalo po ba siya ng 10? So, ito po, 29 na po ito sa reward. So, ano natin, sa community, refresh natin. Ayan, nag-31 na po siya, mga ka-shoppers. Ano po? So, click natin yung community. Yan. So,
Tingnan natin sa ilalim. Ayan na po, pumalo na po. Ronifer Castillejo, 2 pesos. Ayan. So may 2 piso na pong pumalo, mga ka-shoppers. So meron lang ditong real time. So nakakompute din pala ng real time ito, no, mga ka-shoppers. Ayan po. 0 lang yung palo niya. So tinanggal yung palo sa bawat transaction. So every 100 papalo yung 2 pesos, mga ka-shoppers. So tingnan natin kung ano yung pwede pa natin magawa dyan. Okay? Ngayon, tingnan naman natin yung BCP. Ito po, 532. 479532. Since naka 100 siya, as we discuss other day, so 10 pesos po kasi every 100. So check natin kung yung real time po ay na-compute ng system natin kung na-adjust na ba siya o hindi pa. Pero let's try it. So ito po, 532. Pag naging 542 yan, 10 pesos po ang BCP niya. Okay, so refresh natin. Ayan po, 542 po. Ayun pa rin po. 532, 542. So automatic, 542 po, mga ka-shoppers, yung ating BCP. So every 100, mga ka-shoppers, so pumapalo po yung ating BCP. So every 100, 542. So let's try po kasi nung nakaraan, tinatry natin kung by percentage na siya papalo. But anyway, pinapa-adjust kasi natin yan na by percentage yung palo niya. Okay, so real time. So check natin, I mean, per transactions. Kung ma-adjust natin ng per transactions, check lang natin kasi may mga conversations kasi kaming mga pinag-uusapan. So kung every 100, doon yung palo niya, hindi mabigat sa system. Kasi kung every 100 nga naman, kung 1,000 transactions yan sa 100, di 1,000 transaction yan. Kung 10,000 shoppers yan na nakaka-100, 10,000 transaction pa rin yan. Kasi kung per transactions natin, ang sabi, masyado na mabigat sa system yan. Kung below 100 ay papaluan natin doon sa system natin sa counter. Okay, so anyway, obserbahan pa po natin yung system natin. Kasi ayaw naman natin na pagdating ng araw ay mahirapan yung system natin sa dami ng connect ng platform po natin, mga ka-shoppers. Ano po? So ito naman, alam ko hindi pa ito na-refresh eh. Alam ko hindi pa ito na-refresh. Ayan, so 142533. So yung na-transact nito ay nakadalawa na yata tayo dito. 69.80. So check natin 69.80. So gamit tayo ng calculator ulit. Available shopping credit 142,533.80. So minus natin yung 69.80. Hindi ko alam, itong 20 yata na-deduct na to eh. So 69.80. Magiging 142,464. Yan. Magiging 142,464. So refresh. Open tayo ng panibagong tab. Ito, 533. Magiging 142,464. Ayan. So 142,464 po. Tama po. Accurate po yan, mga ka-shoppers. Yan. Pero yung sa reward wallet po, hindi pa natin na-compute dyan na may 1% every Suki points, mga ka-shoppers. So perfectly running. Kaya computed na naman siya. So for the meantime po, mga ka-shoppers, our conclusion is every 100 Suki points, 10 pesos, 2 pesos ang palo. Tapos 10 BCP naman ang palo, sabay na rin po natin every 100 Suki. Every 100 papalo ng 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 po yan. Every 100. So matotal, the same din naman yun mga ka-shoppers, yung computations no.
Tapos yung personal, yun lang po yung may less tax. Tapos yung level natin, kukumpute naman ng 222 pesos. Yung binary ay 10 naman ang palo sa binary left and right. So parang sa binary natin dito, saan ba yun? Ayan. Nasaan ba yun? Ito yung ating yan, yung may 10 pesos na palo. Ayan. So ito po yun ha. Every time na naka 100 na Suki points, mga ka-shoppers. Ayan po. So sa system po natin, mga ka-shoppers, ayan. So meron po ditong every 10 BCP, every 100 Suki points may 10 BCP. So pag naka 100, pairing po siya ng 50 pesos. Ayan, mga ka-shoppers. So at the same time, mga ka-shoppers, meron pang, ito po, may binanggit si Coach Mindelbert eh. Ayan. Singit ko lang ito, mga ka-shoppers. Ayan. So dito, ayan. So may singit na ako dito. Itong BCP natin, meron dito merchant royalty incentive payout budget. So may budget din po yan dyan. So alam ko 5% ang kinocompute dyan. Tama ba? So sa batable sales, 62.32 times 5%. Tema, 3.116. So 3.12. So yan sa incentive, naka-unilevel din po yan, mga ka-shoppers. So dito, sa eto. So meron ditong incentives. Ayan. Shopping incentive points. Yan. Diyan po, naka-unilevel yan. Ito. Unilevel incentive points. Yan. Pag-click yan, check natin. Centavos yan. Ayun, may pumalo. Ronifer, 905.316. Ayan, no. Meron siyang centavos na pumapalo, mga ka-shopper, sa unilevel incentives. Ayan, no. Unilevel incentive points. Ayan, centavos. Meron po incentive points din. Kasama yan, hindi na nadi-discuss. Ayan, mga ka-shoppers, yan yung ating naging live demo natin sa system natin, mga ka-shoppers, sa new sales transactions. Ngayon, i-close natin to kasi sa second part, i-re-record din natin. So sa Pay Merchant Store naman tayo ng Shoppers Dashboard naman, tapos approve ni Merchant. Okay? So, end natin tong recording, tapos record tayo ulit.